Madaling araw pa lang, gising na si Stephanie. "Ma?" Bulong ng anak niyang si Phineas. "Nandito lang si Mommy," sagot agad ni Stephanie at napaunat ang braso. Hinaplos ni Stephanie ang buhok ng anak hanggang sa kumalma ito. Pero hindi na siya nakabalik sa tulog. Nakasanayan na niyang kapag nagising siya, diretso bangon na. Wala siyang luho na magpahinga ulit. Bawat minuto ay may katumbas na gawain. Tahimik siyang bumangon para hindi magising ang bata. Sumalubong sa kanya ang malamig na tiles ng maliit nilang apartment. Isang kwarto para sa kanilang mag-ina at isang kwarto na nagsisilbi ring stockroom. Pero hindi magkasya roon kaya minsan sa sala na at nasa kusina ang iba. Wala pa kasi siyang sapat na pera para umupa ng warehouse. Doon umiikot ang mundo niya. Binuksan ni Stephanie ang ilaw sa kusina at agad niyang nakita ang mga kahon ng paninda na nakasalansan sa gilid. Mga skincare, damit pambata at mga murang accessories. Online seller siya. Hindi malaki ang kita pero okay ng kabuhayan sa single mom na katulad niya. Nagpakulo siya ng tubig habang chinecheck ang cellphone. May mga bagong order. May 2 client na nag-follow up. May isang nagreklamo kung bakit delayed ang delivery. Huminga siya ng malalim. "Good morning din sa'yo," bulong niya sa sarili. Habang nagluluto ng itlog at sinangag, nagre-reply siya sa mga chat. Isang kamay sa kawali, isang kamay sa cellphone. Sanay na siyang mag-multitask. Kung may Olympics para sa mga nanay, sigurado siyang may medalya siya. Maya-maya, narinig niya ang maliliit na yabag ni Phineas. "Mommy?" Lumingon siya. Nakatayo sa pintuan ang anak niya. Magulo ang buhok at hawak-hawak ang stuffed toy na dinosaur na halos kupas na sa kakayakap. "Good morning, baby," napangiti si Stephanie. Lumapit ang bata at yumakap sa bewang niya. "May pasok po ba?" "Meron. Big boy ka na, diba? School tayo mamaya." "Gusto ko po. Ikaw teacher ko." Reklamo ng bata. "Gusto ko rin, kaso hindi yun career, anak. Ang mga teacher mo, mas magaling silang magturo. Huwag kang mag-alala." Habang kumakain sila, paulit-ulit ang kwento ng anak niya tungkol sa kaklase nito na may bagong laruan. Nakikinig si Stephanie na parang yon ang pinakamahalagang kwento sa mundo. Tumatawa siya sa tamang parte, tumutugon sa bawat tanong. Pero sa likod ng mga ngiti, may tahimik na pagod. Yung pagod na hindi pwedeng ipakita. Yung pagod na walang pahinga. Yung pagod na hindi niya masabi kanino man dahil sino ba ang makikinig? Sino ba ang may oras? Pagkatapos kumain, mabilis ang kilos niya. Naligo ang bata. Sinuotan ng uniform, inayos ang buhok. Siya naman ay nagbihis ng simpleng t-shirt at maong. Wala siyang oras mag-ayos ng bongga. Sapat na ang maayos at malinis. Maganda naman siya, kaya kahit papaano, talagang maayos siyang tingnan. Mahirap maging ina ng lalaking anak. Kung babae si Phineas, baka doon pa siya mawiling mag-dress at mag-ayos dahil may kasabay siya. Bago sila lumabas, lumuhod siya sa harap ng anak niya. "Anong sabi ni Mommy?" "Be kind," sagot ni Phineas. At napangiti ang anak niya. "Share toys." Bahagya niyang pinisil ang pisngi nito. "At mahal ka ni Mommy." Ngumiti ang bata. "Mahal din po kita, Mommy." Saglit siyang napatigil. Para bang may humawak ng marahan sa puso niya. Ganun naman palagi. Isang simpleng salita lang mula sa anak niya. Parang napupuno ulit ang kanyang tangke kahit ubos na siya. "Susulitin ko ng pagiging sweet mo. Baka kapag lumaki ka na, hindi ka na maging sweet sa akin." Medyo nalulungkot na sabi ni Stephanie. Pero niyakap siya ng kanyang anak at hinalikan. "Mommy, kahit big boy na ako, hangga't ikikis pa rin kita." Asus na bata, ng bola pa. Nagmaneho siya ng luma niyang sasakyan papuntang school. Mainit na agad kahit maaga pa. Nang makarating, lumabas na sila at naglakad.
Hawak niya ang maliit na kamay ng anak niya. Sa gate ng school, puno ng magulang. May mga naka-makeup na parang galing opisina. May mga nakadress na parang may pupuntahang branch. May mga yaya na may hawak na payong. Bigla siyang naging conscious sa sarili. Sa simpleng damit niya, sa buhok niyang nakapusod lang, sa eye bags na hindi na kayang takpan ng kahit na anong concealer. Aaminin niyang nasa pang may kayang school ang kanyang anak. Pero doon ito dinala ni Stephanie kasi alam niyang kaya naman niya. Isang anak niya lang si Phineas kaya gusto niya talaga itong ipasok sa magandang school. "Bye, Mommy!" Masiglang sabi ni Phineas bago tumakbo papasok. Kumaway si Stephanie. Hindi siya umalis agad. Palagi niyang hinihintay na makapasok ito sa classroom. Ritual na nila yon. Doon niya unang napansin si Janina, nanay ng isang kaklase ng anak niya. Kilala niya ito dahil ito ang president ng PTA. Nakatayo ito sa hindi kalayuan. Elegante ang tindig, parang kahit simpleng galaw may kasamang confidence. Nakaayos ang buhok, malinis ang makeup, at ang suot ay simple pero halatang mamahalin. May hawak itong kamay ng isang batang lalaki na halatang sanay sa ganoong routine. Hindi niya alam kung bakit, pero napatingin siya ng matagal. Nagkatinginan sila ni Janina. Agad siyang umiwas ng tingin na parang nahuli. Nahiya siya sa sarili. Bakit ba siya nakatitig? Pero ilang segundo lang, lumapit na ito sa kanyang tabi. "Ikaw ang mommy ni Phineas, diba?" Lumingon sa Stephanie at nandoon na si Janina. Malapitan at mas lalo nitong nadagdagan ng presensya. Mabango, maayos, at parang walang bahid ng pagmamadali ang buhay. Oo, sagot na Stephanie at medyo natataranta. "Ako nga." Ngumiti si Janina sa kanya, sabay abot ng kamay. "Janina nga pala. Janina Arizala." "Stephanie Morales?" Sagot naman niya at tinanggap ang pakikipagkamay. Malamig ang kamay ni Janina at makinis. Bigla niyang naalala ang sarili niyang kamay na magaspang na sa ilang taong pagtatrabaho. "Anak mo yung maliit na laging tumatawa sa hallway?" Tanong ni Janina. Napangiti siya. "Oo, siya nga yun. Makulit kasi si Phineas, napakadaldal pa." Mahina itong tumawa. "Cute niya. Lagi niya pinapatawang anak ko. Umuuwi tuloy na may bagong kwento araw-araw. Ang anak ko kasi, tahimik lang, kaya mahalaga sa akin nang magkaroon siya ng kaibigan na extrovert." May kakaibang init sa dibdib niya. Ibang klaseng saya kapag may pumapansin sa anak. Parang medalya na hindi niya inaasahan. Natutuwa si Stephanie kapag pinupuri ang anak niya. Nagpatuloy ang usapan nila ni Janina. Simpleng kwento tungkol sa school, teachers, at sa mga baon ng mga bata. Napansin ni Stephanie na komportable siyang kausap si Janina. Wala siyang yabang na nararamdaman dito. Walang pilit na superiority kahit halatang magkaiba sila ng mundo. "Coffee?" Biglang alok ni Janina. "May cafe sa kanto." May work pa kasi ako." Alibay niya kahit ang totoo, hawak lang naman niya ang oras. "Pero sabi mo, online ka naman nag-work, diba? Pwede mong gawin doon." Napatawa siya. "Oo nga no?" At bago pa niya masyadong pag-isipan, naglalakad na sila papunta sa cafe. Sa cafe, umorder si Janina ng walang pag-aalinlangan. Siya naman ay tumingin muna sa presyo bago pumili ng pinakamura. Kahit ano naman kasing kape ay pwede na sa kanya. May pagkakuripot din siya sa kanyang sarili. Kay Phineas lang talaga siya nagiging maluho. "Single mom ka?" Diretsong tanong ni Janina. Tumango siya. "Oo, single mom. Loko-loko kasi ang ama ni Phineas. Binuntis lang ako. Hindi ako pinanagutan." Napangiti ito. "Ang tapang mo naman. Mahirap maging single mom." Hindi niya alam kung kailan huling may nagsabi sa kanya noon. "Wala naman akong choice. Kakayanin kasi makulit ang anak ko." Pagkatapos nilang maubos ang kape, umalis na sila pareho. Maya-maya ay babalik na sila para sunduin ang kanilang mga anak. Sa pagtatapos ng umagang yon,
Habang nagmamaneho siya pauwi para ipagpatuloy ang araw niya, may kakaibang gaan sa dibdib ni Stephanie. Lumipas ang mga araw na parang pare-pareho lang ang ritmo niya. Gising, luto, hatid, trabaho, sundo. Pero may bagong bahagi na idinagdag sa routine ni Stephanie. Palagi na siyang nakikipagkwentuhan kay Janina. Naging tahimik na kasunduan yon sa pagitan nila. Pagkatapos ng school pick-up, kung hindi nagmamadali, dediretso sila sa cafe sa kanto. Minsan, 15 minuto lang. Minsan, umaabot ng 1 oras. Minsan, hindi nila namamalayan ng oras. Late na naman si Marcel kagabi, sabi nito na parang casual lang. Pero may bahagyang bigat sa dulo ng pangungusap. Work ng asawa mo? Tanong ni Stephanie. Always work, sagot ni Janina. Ngumiti pero hindi umabot sa mata. Pero naiintindihan ko naman, kailangan kasi namin yon. Saka housewife ako, siyang nagtatrabaho para may maganda kaming buhay. Napakamot siya. Ako, hindi makaka-relate dyan. Wala naman akong asawa. Pero kung may asawa ako, baka magtrabaho pa rin kasi syempre ayoko namang ipasalo sa magiging asawa ko ang responsibilidad ko kay Phineas. Syempre, anak ko yan. Pero ikaw, okay lang ba maging housewife? First husband mo naman si Marcel. Isa pa, ang ganda-ganda ng buhay ninyo. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Mabuti ka pa nga, natututukan mong anak mo. Ako, kailangan pang makihati ni Phineas sa oras ko. Ikaw, busy man ang asawa mo, at least ay magkatulong kayo sa pagpapalaki. Napabuntong hinigan si Janina. Ikaw, paano mo nagagawa lahat ng mag-isa? Dapat mag-asawa ka na. Napatawa si Stephanie. Hindi ko alam, ginagawa ko lang talaga ang kaya kong gawin. Saka sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng asawa. Saka na siguro kapag may naligaw sa buhay ko na matinong lalaki. Sa ngayon, wala pa talaga. Saka wala akong panahon na lumandi. Takot ako na kung titigil ako babagsak kami. Napalunok si Stephanie. Hindi niya inaasahang lalabas yon sa bibig niya. Hindi niya karaniwang sinasabi ang ganoong bagay kahit kanino. Pagod na ako minsan. Pero bawal akong mapagod kasi walang sasalo. Ako lang at sarili ko lang ang aasahan ko pagdating sa buhay namin ng anak ko. Pero aaminin ko, nung una may mga gabi na natutulog na ang anak ko tapos nakaupo lang ako sa sahig. Tahimik lang naiiyak. Kasi nga, mahirap naman talaga na maging single parent. Patuloy niya pa. Hindi siya tumingin kay Janina. Nahihiya siya sa sarili niyang kahinaan. Pero may marahang init na dumampi sa kanyang kamay. Hinawakan siya ni Janina. You did a great job as a mother, Stephanie. Napangiti siya. Salamat. Habang tumatagal ang mga araw, mas humahaba ang usapan nila. Mas lumalalim at hindi na lang tungkol sa mga bata. Hindi na lang tungkol sa school. Minsan, tungkol sa mga pangarap na hindi natuloy. Minsan, tungkol sa mga taong nawala. Minsan, tungkol sa mga desisyon na hindi na mababawi pa. Naging mag-best friend na talaga sila. Walang kaibigan si Janina, kaya sobrang saya nito nang makilala siya. Kaya kapag may mga lakad at hindi busy si Stephanie, sinasama talaga siya nito. Ang ganda ng katawan mo, Bes, saad ni Stephanie nang mag-resort sila kasama ang mga bata. Mahina naman itong tumawa. Naalagaan lang talaga. Saka hindi naman mahigpit ang asawa ko. Hinahayaan niya akong magsuot ng gusto kong suotin. Ikaw, bakit ayaw mong magbikini? Mahina siyang tumawa. Nako, hindi talaga ako mahilig sa bikini kahit nung dalaga pa. Maganda naman ang katawan ko pero hindi ko talaga kaya mag-brat panty lang sa harap ng maraming tao. Kaya okay na ako rito sa suot ko. Mabuti at pumayag ang asawa mo na magbakasyon tayo ng ganito. Hindi naman kasi mahigpit si Marcel. Malaki ang tiwala niya sa akin. Isa pa, masaya nga siya na may kaibigan ako katulad mo. At least, hindi lang ako nakafocus lang sa anak namin. Nagkakaroon na raw ng kasama kapag gusto ko ng girl banding. Nakangiting sabi ni Janina. Masaya siya para sa kanyang best friend.
Sana makahanap din siya ng asawa katulad ni Marcel. Kailangan niya kasi talagang pumili ng tamang lalaki. Parang ayaw magkamali ni Stephanie. Dahil kapag nagkataon, hindi lang sarili niya ang magiging kawawa, kung hindi pati ang damdamin ng kanyang anak. Ayaw niyang mangyari yon. Isang hapon, mas tahimik si Janina kesa sa dati. Hindi ito agad nagsalita pagkaupo nila. Nakatitig lang sa labas at sa mga dumadaang sasakyan. "Okay ka lang?" tanong ni Stephanie. Tumango ito pero alam niyang hindi. "Pwede ba akong humingi ng pabor?" Agad siyang umayos ng upo. "Oo naman. Simple lang," sabi ni Janina. "May meeting ako bukas. Biglaan kasi yon. At si Marcel, wala na naman sa bansa." Humigpit ang hawak nito sa tasa. "Pwede mo bang sunduin si Lucas bukas? Isabay mo muna sa inyo. Susunduin ko agad pagkatapos." "Sure," sabi niya. "Walang problema. Yun lang naman pala. Ako munang bahala sa anak mo." Kitang-kita ang pagluwag ng balikat ni Janina na parang may naibsan. "Thank you. Mahalaga lang kasi talagang aasikasuhin ko bukas. Malilate lang naman ako ng kaunti. Susunod agad ako. Saka gusto ko rin na maglaro pa ang mga anak natin at nagkwentuhan tayo sa inyo." Napangiti si Stephanie. "Sige, gusto ko yan. Gusto ko nang may kausap habang nagpapak ng orders." Isang simpleng pabor lang yon. Pero ang hindi alam ni Stephanie, isang pabor yon mula sa kaibigan na magpapabago ng takbo ng kanilang mga buhay. Maaga siyang dumating sa school kinabukasan. Sanay na si Stephanie sa pagmamadali. Pero ngayon, mas maaga pa siya. May dagdag na bata siyang susunduin. Nakita agad niya si Lucas. Kumaway ito ng masigla. Hawak ang bag na halos kasing laki nito. "Auntie Stephanie!" sigaw ng bata. Napangiti siya. "Hi Lucas! Ako ang susundo sa'yo. Sabay ka muna sa amin ni Phineas." "Nasaan si Mommy?" tanong agad nito. "May meeting lang siya. Susunduin ka niya mamaya sa bahay. Dun ka muna sa amin. May time pa kayo ni Phineas maglaro." Sagot niya sa magaan na tono. Tumango na lang si Lucas. "Okay po, auntie." Pinasakay niya sina Lucas at Phineas sa likod. Magkatabi ang dalawang bata. Nagtatawanan tungkol sa kung sino ang mas mabilis tumakbo. Paminsan-minsan, tumitingin si Stephanie sa cellphone niya. Pagdating sa apartment, pinaghanda niya ng merienda ang mga bata, tinapay at gatas. Umupo ang mga ito sa sahig habang naglalaro ng plastic blocks. Pero kada 5 minuto, chinecheck niyang cellphone. Wala pa rin. Sinubukan niyang tawagan si Janina pero hindi sumasagot ang kanyang kaibigan. "Mommy?" tawag ng anak niya. "Tingnan mo." "Sandali lang baby," sagot ni Stephanie. Nag-text siya kay Janina. "Nasaan ka na? Nasa amin na si Lucas. Anong oras mo susunduin ang anak mo?" Walang reply. Lumipas ang ilang oras, wala pa rin si Janina. Kaya naman, doon niya na rin pinakain ng hapunan si Lucas. "Auntie," bulong ni Lucas. "Late na si Mommy." Hinaplos niya ang likod ng bata. Darating din yon. Sinubukan niyang tawagan ulit pagkatapos ng hapunan pero wala ulit. Nag-text ulit siya. "Janina, please reply. Medyo nag-aalala na ako sa'yo. San ka ba nagpunta?" Wala pa rin. Doon na siya kinabahan. Hindi naman ugali ni Janina na hindi mag-reply. Kahit gaano ka-busy, nagre-reply ito. Nagsimula siyang mag-isip ng kung ano-anong posibilidad. Na-flat ang gulong, nawala ng signal, nahilo, na ospital. "Mommy?" tanong ni Phineas nang napansin ang pagbabago sa mukha niya. "Okay lang ako anak," sagot niya agad kahit hindi siya sigurado. Lumuhod siya sa harap ni Lucas. "Pupunta tayo sa bahay ninyo. Baka nandun na si mommy mo. Ihahatid na lang kita ron. May mga kasambahay kayo ron, 'di ba?" Tumango naman ang bata. "Opo, meron po. Sabi po ni mommy kahapon, baka late night or tomorrow ang uwi ni daddy." Tumango na lang din si Stephanie.
na mamawis ang palad niya. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya ng ganoon. Hindi naman siya kamag-anak. Kaibigan lang, pero sa kanya kasi ibinilin ang anak. At may ina itong hindi sumasagot. Pagdating sa subdivision, kung nasaan ang bahay ng mga Arizala, mas lalo niyang naramdaman ang agwat ng mundo nila. Malawak ang kalsada, tahimik, malinis, at magaganda ang mga bahay. Huminto sila sa harap ng malaking gate. "Manong!" tawag ni Lucas sa guard. "Nandito na ako." Binuksan ang gate at pinasok niya ang kanyang sasakyan. Nakapunta na naman siya roon kaya kilala na siya ng mga tao roon. Binuksan ng kasambahay ang pinto. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Lucas. "Ma'am, nasaan ho si Ma'am Janina?" Tanong agad nito. "Hindi pa ba siya umuuwi?" Tanong ni Stephanie. "Ako po kasi ang pinasundo niya sa anak niya. Ang sabi niya, saglit lang siyang malilate. Kasi nga, balak namin na doon muna kami sa amin tapos magbaban po kaming 4. May pinuntahan siya ng maaga pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabalik. Tinawagan ko na siya pero hindi kasi siya sumasagot sa mga tawag ko. Kaya naisipan ko na dalhin na rito si Lucas. Iniisip ko na baka nandito na siya." Umiling ang kasambahay. "Wala pa po, Ma'am Stephanie. Hindi pa po siya dumarating." Namumuo na ang takot sa kanya. Hindi niya alam kung saan nagpunta si Janina. Sana pala ay tinanong niya. Nag-aalala na tuloy siya sa kanyang kaibigan. Mayabag mula sa hagdan. Isang lalaki ang bumaba na alam niyang asawa ni Janina. Hindi pa sila formal na nagkakilala ni Marcel. Kapag nandoon kasi siya, nasa opisina naman ito. Pero sinabi ni Janina na nakwento na siya nito sa asawa. Matangkad, maayos ang polo pero gusot ang manggas. May hawak na cellphone na parang hindi na binitawan buong araw. Tumigil ito nang makita sila. "Lucas, nandito ka na. Nasaan ang mommy mo?" "Daddy!" Tumakbo ang bata at yumakap dito. "Late si mommy. Sabi niya po, si Auntie Stephanie po ang susundo sa akin. And dun po muna kami sa bahay nila para maglaro pa po kami ni Phineas. Kaya lang po, hindi pa rin po dumarating si mommy." Napatingin ang lalaki kay Stephanie. Ako si Stephanie," mabilis niyang sabi. "Kaibigan ako ni Janina. Ako ang nagsundo kay Lucas. May iba kasing pinuntahan ng asawa mo. Sabi niya, saglit lang daw. Pero lumalalim na kasi ang gabi, kaya dinala ko rito. Iniisip ko na nakalimutan ni Janina at nauna nang umuwi, pero wala pa pala rito." Saglit na katahimikan ang namayani sa kanila. Halatang nag-iisip din si Marcel kung nasaan ang asawa nito. Maya-maya, inabot nito ang kamay. "Ay Marcel, ikaw palang sinasabi ni Janina na bago niyang kaibigan. Salamat sa pagdala sa anak namin at sa palaging pagsama kay Janina. Wala kasi siyang friends. Masaya ako na naging kaibigan ka niya." Hindi kasi siya sumasagot, dagdag ni Stephanie. Medyo nai-intimidate sa asawa ng kanyang kaibigan. "Akala ko po ay nandito na siya." Napahawak si Marcel sa sentido. "Hindi pa siya umuwi. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Nagpaalam siya na may pupuntahan pero sa sobrang abala ko, hindi ko na natandaan kung anong sinabi niya at saan siya pupunta." Iniisip ni Stephanie kung uuwi na siya. Pero hindi rin kasi siya mapakali na wala pa si Janina. Kaya doon na muna siya at naghihintay. Nakatulog na nga sa sofa ang kanyang anak na si Phineas. Hindi rin naman siya itinataboy ng asawa ni Janina. Habang tumatagal, mas lalo na silang nag-aalala. Nakita niya ang pagkabalisa ni Marcel. Marami na itong tinatawagan. Wala naman kasing may alam kung saan ba talaga pumunta si Janina. Niyakap ni Lucas ang binti ng ama nito. "Daddy, nasan si mommy?" Lumuhod si Marcel at pilit na ngumiti. "Traffic lang si mommy. Darating din ang mommy mo." "May sinabi ba siyang kakaiba nitong mga nakaraang araw?" Tanong ni Marcel sa kanya. Napaisip siya. Pagod lang siya, malungkot minsan, pero wala naman kaming kahit na anong kakaibang pinag-usapan. Napapikit si Marcel. "Hindi ko na alam kung saan siya hanapin. Hanggang ngayon, wala pa rin siya.
Hindi pa lumilipas ang 24 hours. Kapag hindi pa siya umuwi, magre-report na ako sa mga pulis. Lumalalim na ang gabi. May pasok pa ang anak niya, kaya binuhat niya na si Phineas at dinala sa sasakyan. Auntie, bulong ng anak ni Janina. Babalik si mommy, di ba? Napalunok siya. Oo naman, babalik ang mommy mo. Nagpasalamat si Marcel sa kanya at sinabihan silang mag-ingat. Tumango naman si Stephanie. Sinabi niyang babalik na lang siya bukas kung wala pa rin ang kaibigan niya. Hindi rin talaga siya mapakali, lalo na at siya ang huling nakausap ni Janina sa school bago ito mawala. Maraming nakakita na binilin nga nito sa kanya ang pagsundo kay Lucas. Dumating ang pulis kinabukasan. Doon mas lalong nag-sink in sa kanya na nawawala talaga si Janina. Sinamahan niya ang mga Arizala na halos hindi na makapag-isip sa sobrang pag-aalala. Umiiyak ang anak ni Janina. Si Marcel ay tulala. Hindi pa nagpapalit ng damit mula kagabi. Magulo na nga ang buhok at namumula na ang mga mata. Sir, kailangan lang namin ng detalye, sabi ng isang pulis na may hawak na maliit na notebook. Nasabi ko na lahat, paos na sagot ni Marcel. Sinabi niyang may pupuntahan siya pero hindi ko alam kung saan. Hindi ko matandaan. May nakaaway po ba siya? May problema? Wala. Mabilis nitong sagot. Mabait ang asawa ko. Wala siyang kahit na sinong nakaaway. Maya-maya ay si Stephanie naman ang tinanong. Tumingin sa kanya ang pulis. Ma'am, ikaw ang huling nakausap? Tumango naman siya. Opo. Lumapit siya sa mesa. Ramdam niya ang tingin ni Marcel sa gilid ng mukha niya. Anong huling sinabi? Tanong ng pulis. Normal lang po, nagpaalam siya na may kakatagpuin daw po siya at may aasikasuhing importante. Humingi siya ng pabor na kung pwede, sunduin ko ang anak niya at dalhin ko muna sa bahay ko. Saglit lang naman daw at susunod siya ron. Kaso hanggang gumabi na, hindi na siya dumating at hindi na nagre-reply sa mga text ko. Kaya ang ginawa ko, hinatid ko na lang si Lucas dito sa bahay nila. May kakaiba ba sa boses niya? Kakaibang kinikilos nung araw na yon? Tanong pa ng pulis. Wala naman po. Mahina niyang sagot. Parang normal lang din po talaga. Isinulat yun ng pulis. Sisimulan na po namin ang preliminary investigation. Si Lucas ay tumingin sa kanila mula sa sala. Daddy, nasan po si mommy? Walang sumagot agad. Tumayo si Stephanie at lumapit sa bata. Lumuhod siya rito. Busy pa si mommy mo, Lucas. Nandito lang kami. Niyakap siya ni Lucas ng mahigpit. Naawa siya sa anak ni Janina. Lumipas ang mga araw, may mga pulis na pabalik-balik. May mga tanong na inuulit-ulit. At sa gitna ng lahat, naroon si Stephanie. Hindi siya umalis. Araw-araw siyang pumupunta. Minsan may dalang pagkain. Minsan para lang umupo sa sala habang naglalaro si Lucas. Minsan para kausapin si Marcel kapag hindi na ito makatingin sa kahit sino. Unti-unti niyang nakita ang pagkamiserable ng mag-ama sa tuwing walang balita tungkol kay Janina. Mommy, bakit po tayo nandito palagi? Tanong ni Phineas sa kanya. Hinaplos niya ang buhok nito. Inaalalayan natin ang mag-ama ng Auntie Janina mo. Nahihirapan kasi sila sa pagkawala ni Janina. Kaya nandito tayo para tulungan sila, kumustahin sila. Bawat araw, iniisip niya kung nasaan si Janina. Naging kaibigan niya ito sa maikling panahon. Pero parang magkapatid ang turingan nila. Kaya pakiramdam niya, hindi lang basta kaibigan, kundi pamilya ang nawala sa kanya. Isang gabi, nadatnan niya si Marcel na nakaupo sa hagdan. Hawak ang isang cellphone ni Janina. May nakita ka ba? Tanong ni Stephanie. Umiling ito. Mga larawan lang, mga video ni Lucas nung baby pa. Pinanood nito ang isang clip. Narinig ni Stephanie ang tawa ni Janina mula sa speaker. Napapikit si Marcel. Miss na miss ko ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit hindi siya mahanap. Hindi ko alam kung may nangyari bang masama sa kanya. O naglayas ba siya? Sumama sa iba? Parang mas kakayanin ko pa na sumama siya sa iba
kesa ganitong naglaho siya na parang bula. Napatingin siya rito. Makakabalik si Janina. Ilang buwan lang kaming magkaibigan, pero alam ko na mabuti siyang asawa at ina. Nakita ko yon at mahal na mahal niya kayo. Sa tingin ko, hindi siya sumama sa iba. Pero paano kung may nangyaring masama? Anong gagawin ko? Nahihirapan ang kalooban niya kay Marcel. Naiintindihan niya ito. Para nga namang mas katanggap-tanggap kung makitang sumama na lang sa iba si Janina, kaysa wala silang alam kung nasaan ito at ano na ang nangyari. Napailing si Marcel. Siguro, nakikita niyo na maayos kami. Pero nitong mga nakaraang buwan, nagkakalabuan kaming dalawa. Madalas kaming magtalo at parang mas lumalayo ang loob niya sa akin. Kaya may parte sa akin na baka sumama na lang talaga siya sa iba. Pero naniniwala pa rin ako na mahal niya ako. Kaya lang, kung mahal niya ako at may nangyayaring masama, ano ang dapat kong maramdaman? Hindi ko alam, Stephanie. Akala ko kilala ko siya. Pero kung kilala ko, bakit hindi ko alam kung nasan siya ngayon? Maya-maya ay umuwi na ulit sila ni Phineas. Pero nang gabing yon, umuwi siyang pagod na pagod. Ang anak niya ay tulog na agad pagdating nila sa apartment. Kaya maaga na lang siyang nakatulog at doon nagsimula ang panaginip. Nasa gitna siya ng kalsada. Ulan ng ulan, malakas, madilim ang paligid, parang walang lungsod at walang mga tao. May nakatayo sa harap niya na basang-basa. Nakita niyang si Janina yon. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lang sa kanya at nakadikit ang buhok sa mukha. Janina? Bulong ni Stephanie. Lumapit siya ng isang hakbang. Janina, umuwi ka na. Hinahanap ka na at naghihintay ang mag-ama mo. Alam ni Stephanie na nagsasalita ang kaibigan niya pero hindi gumagalaw ang mga labi nito. Protektahan mo sila, Stephanie. Saad ng kanyang kaibigan habang naluluha. Huwag mo silang iwan. Nasaan ka? Sigaw ni Stephanie. Ano nangyari sa'yo? Umuwi ka na. Ngumiti si Janina na para bang yun ang katapusan. Biglang walang ulan, nawala ang kalsada at unti-unting naglaho si Janina. Nagising si Stephanie na hingal na hingal. Madilim ang kwarto at basa ang likod niya ng pawis. Hinawakan niya ang mukha niya. Ano yon? Bakit ko siya napanaginipan? Protektahan ko? Bakit ko sila poprotektahan? Napaupo si Stephanie. Tumingin siya sa anak niyang mahimbing ang tulog sa tabi niya. Inabot niya ang cellphone. 3:17 AM pa lang. Gusto niyang tumawag kay Marcel. Gusto niyang pumunta sa bahay ng mga ito. Pero panaginip lang naman yon at pakiramdam niya, dala na lang talaga ng sobrang pag-aalala niya kay Janina at awa sa mag-amang nawalan. Paulit-ulit bumabalik ang panaginip na yon. Iba-iba ang detalye, pero iisa ang pakiramdam kay Stephanie. Hindi niya yun ikinuwento kanino man. Hindi niya rin binanggit kay Marcel dahil baka mas lalo pa itong mag-alala. Panaginip lang naman yon at baka likha na lang din ng concern niya sa pagkawala ni Janina. Dahil sa paulit-ulit na panaginip na yon, halos araw-araw siyang dumadaan sa mga Arizala. Palagi niyang kinukumusta ang mag-ama. Naging dikit na rin sa kanya si Lucas dahil kapag nakikita siya sa pinto, tumatakbo agad ang bata. Auntie! Sigaw nito sabay yakap sa kanya. Oy, Lucas, kumusta ka na? Tanong ng anak niyang si Phineas. Hindi pa rin okay. Huwag na kayong umuwi ng mommy mo. Dito na lang kayo. Nalulungkot ako kapag wala si mommy. Si daddy kailangan pumunta sa office, kaya maids lang po ang kasama ko. Saad ni Lucas sa kanya. Nandito lang ako. Dito muna kami hanggang sa dumating ang daddy mo. Sagot ni Stephanie. Naawa siya kay Lucas. Kapag humihiling ng ganoon ang anak ni Janina, naaalala niya ang kanyang panaginip. Sa panaginip niya, palaging sinasabi ni Janina na huwag niyang iwan ang mag-ama nito. Isang hapon, nadatnan niya si Marcel sa kusina habang nakatulala sa lababo. Marcel? Tawag ni Stephanie. Kanina pang bukas ng gripo, napakurap ito. Sorry, hindi ko napansin.
Lumapit siya at pinatay ang gripo. Alam kong nahihirapan kang wala si Janina, pero kayanin mo para sa anak mo. Ipagdasal na lang natin na nasa maayos siyang kalagayan, na wala sanang nangyaring masama sa kanya. Salamat, biglang sabi ni Marcel. Sa lahat, kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko kakausapin si Lucas. Nahihirapan lang din talaga ako. Hindi kami sanay na wala si Janina. May init na gumapang sa dibdib niya. Para kay Lucas naman at Janina itong ginagawa ko. Hindi ka naman obligado, dagdag ni Marcel sa mas mahinang boses. Pwede kang tumigil kahit kailan. Okay lang, mahalaga rin sa akin si Lucas. Saka ewan ko ba, palibhasa ay sa akin huling binili ng anak ninyo. Pakiramdam ko ay responsibilidad ko si Lucas. Lumipas pa ang mga oras na nandun lang sila ni Phineas. Hanggang sa makatulog si Lucas, saka pa lang sila nagbalak na umalis. Buhat niya na nga si Phineas na tulog na rin. Medyo mabigat na pero kaya pa rin naman ni Stephanie. Mag-iingat kayo sa pag-uwi, sabi ni Marcel sa kanila. Sana bumalik ka. Hahanapin ka na naman ni Lucas. Tumango siya. Oo, salamat. Babalik ako. Huwag kang mag-alala. Saka hanapin din siya ng anak ko. Magkalaro sila eh. Pareho silang napangiti. Nang makasakay, napabuntong hininga na lang si Stephanie. Ilang buwan nang nawawala si Janina. Wala pa rin silang kahit na anong balita. May bahagyang guilt pero magaan ang pakiramdam niya na unti-unti na silang nakakausad simula nang mawala ito. 3 taon ang lumipas na parang hindi nila napansin kung kailan nagsimula. Hindi yon isang malaking pagbabago. Walang araw na nagmarka. Unti-unti lang silang nakapagpatuloy ulit na wala na si Janina. Happy birthday, Lucas! Bati ni Phineas. Napangiti ang anak ni Stephanie. Sa'yo rin, happy birthday, Phineas! Natawa siya nang magyakapan ang dalawa. Ilang taon na pero magkaibigan pa rin ang mga ito. Parang magkapatid na hindi mapaghiwalay. You look gorgeous tonight, saad ni Marcel. Nahihiya naman siyang ngumiti at inayos ang dress. Minsan lang to, bukas naka-jeans ulit ako. Humalakhak si Marcel. Kahit nakasuot ng shirt at pants, magandang-maganda ka pa rin. Napailing siya pero may ngiti sa mga labi. May pinagmanahan ng mga batang to. Nana sa'yo, magaling mang bola sa akin. Sa gabing yon, simple lang ang handaan. Magkasing edad na ang mga anak nila ni Marcel. Magkasabay ding ipinagdiriwang ang kaarawan. Si Stephanie ang nag-ayos ng karamihan para sa birthday party ng dalawa na pinagsama na. Napagod ka siguro kakasikaso rito, saad ni Marcel sa kanya. Tumaas ang mga kilay ni Stephanie. Ha? Ako mapapagod? Hindi mo ba alam na super mom ako? Humalakhak muli si Marcel. Oo nga, super mom ka. Talaga. Bukod sa pagiging maganda, kung may isang bagay man akong ipagmamalaki, yun ay ang pagiging mabuting ina. Napangiti lalo si Marcel. Sa nakalipas na mga taon, nagpapasalamat si Stephanie na muling bumalik sa dating sigla ang mag-ama. Ayaw niyang angkinin na siya ang dahilan. Pero batid niya naman na malaki ang naging gampanin niya para makausad ang mag-ama. Matagal nang nawala si Janina. Hindi na yun pinag-uusapan. Wala na rin naman kasing ibang impormasyon. Marcel, ang mga bata, ang birthday, hindi ako. Bakit ako ang kinukunan mo? Pagtataray niya rito. Binaba ni Marcel ang camera. May na-hire naman akong photographer. Saka ang ganda mo talaga. Hindi ko mapigilan. Tumawa si Stephanie. Marcel, tama na. Nakailang maganda ka na. Lumalaki ng ulo ko. Natural na lang si Stephanie sa buhay ng mag-ama. Hindi sila nakatira roon ni Phineas, pero halos kabisado niya na ang lahat ng gawain sa bahay. Kilalang kilala niya na rin ang mag-ama. Happy birthday mga anak ko! Nakangiting sabi ni Stephanie at niyakap ang mga ito. Pareho pang nagreklamo nang pinupog niya ng mga halik sa pisngi. Mommy! Malakas na sigaw ni Phineas. Tumatawa naman si Lucas at lumalayo. Auntie, ang daming lipstick.
Ano, porke big boys na kayo, ayaw nyo na ng kiss ko? Kiniliti niya ang mga bata, kaya malakas na tumawa ang mga ito. Tumakbo palayo, kaya hinabol niya talaga. Samantala, tawa naman ng tawa si Marcel habang kinukunan sila ng video. Masyado nang napapagod at magsisimula na ang party, kaya hinila na siya ni Marcel. Tama na, mamaya ka na lang bumawi. Natatawang bulong ni Marcel. Napairap siya. Ang kulit ng mga bata. Kala mo naman talaga mga sobrang big boy na. Halika, magpa-picture tayong 4. Hinawakan ni Marcel ang kamay niya at hindi na binitiwan. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Gusto niyang punahin pero nais niya rin ang pakiramdam na yon. Minsan, nakakaramdam siya ng guilt. Asawa ni Janina si Marcel pero nagugustuhan niya na. Pero paano niya pipigilan yon kung palagi silang magkasama at hindi na talaga natagpuan pang muli si Janina? Kanina mo pang hawak ang kamay ko, Marcel. Mahina niyang bulong. Napatingin sa kanya si Marcel bago sa kanyang kamay. Parang hinaplos ang puso niya nang pinagsalikop yun ni Marcel. Ang gaan ang pakiramdam ko kapag hawak ang kamay mo. Bahagya siyang napairap. Ang gas pa nga ng kamay ko. Napangiti ito at hinalikan yun saglit. Pero gustong gusto kong hawakan. Sana hayaan mo ko. Nagkatinginan sila. Wala pa silang direktang pag-amin. Pero hindi naman siya mangmang para hindi maisip na pareho na sila ng nararamdaman sa isa't isa. At sa sandaling yon, habang nakatingin si Stephanie sa dalawang bata na magkatabing humihiling, may biglang bigat at gaan na sabay na pumasok sa dibdib niya. Nawala si Janina pero pakiramdam niya ay binigyan siya ng isang buong pamilya. Pagkatapos ng handaan, pagod na ang mga bata. Magkatabi ang mga ito sa kama. Sa nakalipas na mga taon, hinahayaan naman talaga sila ni Marcel na matulog roon. Lalo na kapag ayaw ni Lucas na umuwi sila ni Phineas. Tulog ng mga bata, sabi ni Stephanie nang makarating sa sala. Nakaupo si Marcel sa sofa at nakapikit. Pagod ka na? Tanong ni Stephanie. Napamulat ito at hinila ang kamay niya para makaupo siya sa tabi nito. Nakakapagod, pero masaya naman. Bukas magpapahinga lang ako pero pagkatapos, trabaho na naman. Natawa si Stephanie. Same, mag-aasikaso ulit ako ng online business ko. Sandali silang nanatiling tahimik. Parang pareho lang nilang dinadama ang katahimikan pagkatapos ng birthday party. Salamat, sabi ni Marcel at sumandal sa kanyang balikat. Napangiti siya. Birthday nila, syempre asikasuhin ko yon. Saka nakatipid ako sa venue. Ang galante kasi ng isa dyan. Tumawa si Marcel. Basta kayo, walang problema. Pero ang pasasalamat ko para sa 3 taon na sa tabi ka namin. Bahagya siyang natigilan. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang tingin. Medyo naiilang na naman siya. Hindi ko akalaing aabot tayo dito, dagdag ni Marcel. Akala ko hindi ko kakayanin nang mawala si Janina. Napangiti siya ng malungkot. Kinaya mo? Hindi ko kakayanin kung mag-isa lang ako. Munti ko nang mapabayaan ang negosyo ko. Wala akong ibang inisip sa mga naunang buwan kundi ang pagkawala ni Janina. Pero nandyan ka. Nasa tabi ko at palaging nagpapaalala sa akin na kailangan kong maging matibay para sa anak namin. Ikaw ang tumulong sa akin para makabangon ulit ako sa nagdaang 3 taon, Stephanie. Nagkatinginan sila ulit. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Kahit rin naman siya, hindi inaasahang magiging ganoon sila kalapit sa isa't isa ni Marcel. Masaya ka ba? Biglang tanong ni Marcel. Oo naman, sabi niya sa wakas. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Tumango si Marcel at matamis na napangiti. Ako rin, masaya ako ngayon. Mas masaya kaysa sa dati, Stephanie. Nang gabing yon, natulog siya sa guest room na magaan ang pakiramdam. May ngiti siya sa mga labi dahil sa kilig na nararamdaman. Nakatalukbong na lang siya ng kumot. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy lang ang samahan nila ni Marcel. Wala pa ring direktang pag-amin,
Pero parang nakabitin na ang mga damdaming yon. Eto, murang-mura na, imay nyo na. Bagay na bagay ito sa mga anak nyo at sa mga chikiting. Malambot ang tela sa balat. Sabi niya habang nagsasalita sa harap ng cellphone. Medyo malaki na ang online business niya, pero syempre, hindi naman araw-araw maganda ang daloy ng negosyo. Kaya nagsisikap pa rin siya. Anak, kumain ka na, sabi ni Stephanie kay Phineas. Mamaya na ako kakain, may mga aasikasuhin pa ako. Okay po, bulalas ni Phineas. O nga po pala, Mommy, kailan po tayo dadaan sa bahay ni na Uncle Marcel at Lucas? Pupunta po ba tayo mamaya? Napangiti siya. Oo anak, dadaan tayo. Nag-aaya ng dinner si Marcel. Alam mo naman ang mag-amang yon. Inabala niya ulit ang sarili sa pag-aasikaso ng mga order. Nagulat na lang siya nang biglang may nag-order sa kanya ng marami. At walang iba, kundi si Marcel yon. Kaya agad niyang tinawagan. Hoy Marcel, ang dami mong order. Ano namang gagawin mo sa beauty products? Tumawa si Marcel. I'm busy. Ganon. Busy ka pero ang dami mong time na mangulit sa akin. Humalakhak naman ito. Gusto lang kitang mapasaya. Sabi mo mahinang benta mo ngayon. Kaya pinapakyaw ko na. Ipapamigay ko na lang sa mga employee ko. Napakagatlabi si Stephanie at hindi na maitago ang kilig. Ewan ko sa'yo, ang dami mong alam. Punta ka sa bahay mamaya Maaga akong uuwi. Mag-dinner tayo. Doon na kayo matulog. I miss you. Nanlaki ang mga mata niya. Nung Monday mo lang ako nakita, miss mo na? Sandaling napatahimik si Marcel bago muling nagsalita. Well, anong gagawin ko? Miss talaga kita. Alam mo, sa amin ka na lang tumira. Libre pa. Doon ka mag-ingay ng mag-ingay sa pag-online selling mo. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Parang sinabi na rin ni Marcel na mag-live-in na lang sila. Gusto niyang itanong kung ano ba talaga ang kanilang status. Pero ayaw niya namang magmadali. Ayaw niyang pangunahan si Marcel. Kinagabihan, nag-dinner na nga sila sa bahay nito. Sobrang sanay na sila ni Phineas doon. Nasa bakasyon ang mga kasambahay. Si Manang maagang natulog dahil matanda na. Naupo si Stephanie sa sahig. Nag-aayos ng mga laruan sa kahon. Narinig niya ang yabag ni Marcel. Hindi mo na kailangan ayusin yan, sabi nito. Hayaan mo na. Bukas, maglilinis na lang ang kasambahay dyan. Ako na, ang dali lang naman itong gawin. Bakit iaasa ko pa sa iba? Nararamdaman niya ang titig nito sa likod niya. Hindi siya lumingon, pero labis na ang kanyang nararamdaman. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Marcel sa wakas. May kung anong kumurot sa sikmura niya. Tumayo siya at tumingin dito. Oo naman, ano bang gusto mong pag-usapan? Umupo sila sa sofa na naroon. Hindi agad nagsalita si Marcel. Pinagmasdan nito ang mga kamay niya na magaspang, mga kamay ng taong sanay magtrabaho. Hindi ako sanay mag-isa, bulong ni Marcel. Hindi ko alam kung paano. Napalunok si Stephanie. Hindi ka naman mag-isa. Ngumiti ito ng maliit. Dahil nandyan ka. Sa 3 taon, ikaw ang nasa tabi namin ni Lucas. Mata man niyang tiningnan si Marcel. Nakikita niya sa mga mata nito na may damdamin na talaga ito ng pag-ibig. At sigurado siya na maging siya ay ganoon din ang nararamdaman. Stephanie, mahina nitong sabi. Naging masaya ulit kami ni Lucas dahil sa inyo ni Phineas. Mas masaya kaysa sa dati. Mas masigla. Hindi siya agad nakasagot. May bahagi sa kanya na gustong umatras. Gustong ilagay ulit ang distansya. Pero may bahagi ring nakaupo lang, nakikinig at nararamdaman ang init ng pagiging kailangan ni Marcel sa kanya. Namungay ang mga mata ni Marcel. Stephanie, mahal na kita. Mahal kita. Nasisiyahan siya, pero sa kabilang banda, naguguluhan din. 3 taon pa lang ang lumipas. Wala pa rin silang alam sa totoong nangyari kay Janina. Mahal niya na rin si Marcel, pero iniisip niya kung tama bang panindigan ang damdaming yon. Pero,
Pero paano kung bumalik si Janina? Napakagatlabi siya. Marcel, mahal na rin kita. Mahirap pigilan na hindi mahulog ang damdamin sa'yo. Pero may takot din ako. May kaunting guilt din. Marcel, 3 taon pa lang na nawawala si Janina. Asawa mo siya at kaibigan ko rin. Pagkatapos ngayon, mahal natin. Mahal natin ang isa't isa. Hindi ba parang mali? Hindi agad nakapagsalita si Marcel. Malalim itong nag-isip at nakatingin lang sa kanya. Umiwas na lang siya ng tingin. Alam ni Stephanie na may kasalanan din naman siya. Hinayaan niya ang kanyang sarili na mapalapit sa mag-ama habang nawawala si Janina. Pero lumapit lang naman siya noong una dahil sa awa at sa paulit-ulit niyang panaginip. Wala sa plano niya na mahalin ng ganoon ang mag-ama ni Janina. Pero sa tagal ng panahon na nawala ang kanyang kaibigan, talagang napalapit na siya ng hindi sinasadya. 3 taong nawawala si Janina. Napabuntong hininga si Marcel. Kahit sino, walang nakakaalam kung nasaan siya o kung ano ang nangyari sa kanya. Mahal ko siya pero 3 taon na, Stephanie. Hindi ko rin alam kung bakit may bahagi sa akin na parang gusto na lang siyang kalimutan. Hindi pwedeng mabauna lang ako sa pagkawala niya. Babalik pa ba siya? Ang tagal na, pero kahit isang balita, wala pa rin tayong alam tungkol sa kanya. Nakikita ni Stephanie ang frustrations ni Marcel. Mahirap nga namang umasa sa taong biglang nawala sa buhay nila. Wala silang kahit anong balita at dapat nga siguro na sila ay mag-move on na. Hinaplos ni Marcel ang mukha niya. Ang mahalaga sa akin ay ang ngayon, Stephanie. Pipiliin kong makamove on sa mga nangyari noon para lang makasama ka. Mahal kita. Mahal ko si Janina pero ang pagmamahal ko sa'yo ngayon, alam kong mas iba na to ngayon. Ito ang pagmamahal na mahihirapan akong pakawalan at baka masira ako kapag nawala. So please, tanggapin mo ko. Mahalin mo rin ako ng walang pag-aalinlangan. Pwede ba yun, Stephanie? Hahayaan mo ba akong makapasok sa puso mo? Nangilid ang mga luha ni Stephanie. Naguguluhan siya pero hindi niya na rin matiis. Mahal niya na rin si Marcel. Yun din ang unang beses na naramdaman niya ang ganoong klaseng kapayapaan kapag nagmamahal. Tumango na siya. Okay, sige magtitiwala ako sa'yo. Mahal din kita. Pagkatapos niyang sabihin yon, marahan siyang hinalikan ni Marcel hanggang sa lumalim. Binuhat siya ni Marcel at dinala sa silid nito. Nang maramdaman niya ang kama nito sa kanyang likod, alam niyang muli siyang magmamahal at magtitiwala. At hangad niyang sana ay tama ang desisyon na yon. Pagkatapos ng may mangyari sa kanila, nakahiga na sila sa kama ng magkasama. Masaya si Stephanie kahit na medyo may duda pa sa lahat. Pero kapag pinapanatag siya ni Marcel, doon gumagaan ang lahat. Baka mabuntis ako, Marcel. Mahina at medyo nahihiya niyang sabi. Napangiti ito at hinalikan siya sa noo. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Magiging isang pamilya tayo. Huminga siya ng malalim. Paano? Asawa mo si Janina, Marcel. Pero wala na siya. At hindi natin alam kung nasaan siya. Nagtanong na ako sa abogado ko. After 4 years at wala pang balita tungkol kay Janina, pwede na raw mag-file ng petition para sa declaration of presumptive death sa korte. Hihintay ng desisyon ng judge. Doon pa lang kita pwedeng pakasalan ng legal. Bahagya siyang napangiti. Bago pa sila magkaaminan, parang may plano na talaga si Marcel sa lahat. Sana makapaghintay ka. Mahinang bulong ni Marcel. Mga salita ko lang muna ang kaya kong ibigay na assurance sa'yo. Pero pinapangako ko sa'yo, pakakasalan kita. Marahan siyang tumango. Maghihintay ako kahit hindi mo sabihin. Sapat na sa akin ang mga pangako mo. Alam mo, may mga panaginip ako. Kumunot ang noo nito at inayos ang kanyang buhok. Ano namang meron sa mga panaginip mo? Hindi ko alam kung gawa-gawa na lang ba talaga ng isip ko kasi nag-aalala ako. Pero simula nang mawala si Janina, palagi ko siyang napapanaginipan. At sa panaginip na yon, sinasabi niya na huwag ko kayong iwan, na protektahan ko kayong dalawa.
Kaya rin kahit na nung nagsisimula na akong mahulog sa'yo, nahirapan akong lumayo. Kasi sa paulit-ulit na panaginip na yon, parang hinahabilin kayo sa akin ni Janina. Tumango naman si Marcel at niyakap na lang siya. So, that means, hindi na dapat maging mabigat sa kalooban natin ang nangyari. Kung nasaan man siya, let's just pray for her. Napapikit si Stephanie at sumandal sa dibdib ni Marcel. Ganoon na lang ang kanyang iisipin. Bibitiwan na niya ang mga bagay na hindi niya naman kayang kontrolin. Pero paano kung sa mga plano nilang yon, may mga bumalik na hindi nila inaasahang bumalik? Kinabukasan, nagising sila sa tunog ng cellphone ni Marcel. Tinanghali na sila ng gising, kaya baka nasa school na ang mga bata. Marcel, bumangon ka na. May tumatawag sa cellphone mo. Ang ingay. Reklamo ni Stephanie. Umungol si Marcel at hinigpitan pa ang yakap sa kanya. Hayaan mo na. Mamaya na. Natatawa niya itong hinampas at bumangon na. Bumangon ka na dyan. Babangon na rin ako. Baka pumasok ng mga bata. Ang tagal nating nagising. Baka mamaya hinanap ako ng anak ko sa guest room. Napangiti si Marcel habang nakatitig sa kanya. Kahit bungangera ka, ang sarap pakinggan ng boses mo sa umaga. Kahit sabog ang buhok mo, ang ganda-ganda mo pa rin. Napairap si Stephanie at pinilit tumayo. Huwag mo akong inaakit. Umayos ka. Sagutin mo ng cellphone mo. Pupunta ako sa banyo. Kumuha ka ng damit sa closet ko. Yun ang suotin mo. Parang napunit ko yatang damit mo kagabi. Natatawang sabi ni Marcel. Nanlaki ang mga mata ni Stephanie. Hindi na nga siya nagsasalita sa mga nangyari kagabi, pinapaalala pa. Namula tuloy siya na ikinatawa lamang ni Marcel. Habang naghihilamos at nagbibihis sa loob ng banyo, hindi niya mapigilang mapangiti. Ngayon lang ulit siya nagmahal. Bata pa siya noon nang mabuntis ng ama ni Phineas. Tumanggi pa sa pinagbubuntis niya, kaya pakiramdam niya, hindi siya minahal ng tama. Pero pagdating kay Marcel, nararamdaman niyang magiging masaya siyang misis kapag naging kasal na sila. Subalit paglabas ni Stephanie, nagulat siya nang makitang tulala si Marcel. Hawak nito ang cellphone at nakaawang ang bibig. Anong meron? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Stephanie. Sino bang tumawag? Sa office ba? May problema ba raw? Napalunok si Marcel at mataman siyang tiningnan. Stephanie, si Janina. Bumalik na si Janina. Para siyang binuhusan ng tubig na malamig. Ano? Halata ang kaguluhan sa mga mata ni Marcel. Tumawag ang mga pulis. Lumapit daw sa kanila si Janina at humihingi ng tulong para makabalik. Wala siyang ibang sinabi. Parang alam nila pareho na nakausad man sila, kailangan nilang harapin ang nagbabalik na si Janina. Tahimik silang pareho sa biyahe. Hindi nila pinag-uusapan kung paano ang asta nila. Pero batid ni Stephanie na kailangan munang ipagpaliban yon at si Janina ang kailangang unahin. Hindi niya alam kung paano siya nakaupo sa passenger seat. Hindi niya maalala kung paano niya naisara ang pinto, kung paano umandar ang kotse. Ang alam lang niya, hindi niya alam kung anong mararamdaman ngayong nagbalik na ang asawa ni Marcel, ang kaibigan niyang si Janina. Okay ka lang ba? Tanong ni Marcel nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi niya alam kung sinasabi ba nito yon dahil nag-aalala sa kanya o dahil kailangan nitong may makausap para hindi ito tuluyang mabaliw. Stephanie, mahal kita. Nagulat siya sa sinabi nito. Marcel, hindi yata ito ang tamang panahon para pag-usapan natin yan. Bumalik na ang asawa mo. Pero may nangyari sa atin kagabi. Inabot nito ang kamay niya at masuyong hinalikan. Hindi ko alam kung anong Janina ang dadatnan ko. Pero matagal siyang nawala at ikaw na ang mahal ko. Gusto niyang panindigan yon. Nais ni Stephanie na pagkatiwalaan ang pagmamahal ni Marcel. Pero parang mali ang lahat. Binawi niya ang kamay at umiwas ng tingin. Marcel, siya pa rin ang asawa mo. Tama ka.
Hindi natin alam ang dadatnan kay Janina. Paano kung grabe pala ang pinagdaanan niya? Kawawa si Janina, Marcel. Siguro kalimutan na lang muna natin kung anong namagitan sa atin bago pa lang naman napailing si Marcel at mapait na tumawa. Stephanie, hindi bago ang 3 taon. Mahal kita. Ikaw nang mahal ko. Matagal siyang nawala. Pero asawa mo nga siya, Marcel. Hinawi ni Stephanie ang buhok niya at gulong-gulo na. Anong gusto mo? Maging kabit mo ko? Mali na to. Mali na kasi bumalik na siya. Please, magpanggap na lang tayo na wala na tong damdaming to. Kawawa si Janina. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya sa 3 taon na nawala siya. Wala nang naging sagot si Marcel. Pero nakita niyang umigting ang panga nito. Nangili din ang mga luha kaya umiwas na lang ng tingin si Stephanie. Yun ang tama kaya yun ang gagawin niya para kay Janina. Maya-maya, nakarating na sila sa presinto. Huminto ang sasakyan. Hinawakan pa ulit ni Marcel ang kamay niya pero agad niya yung binawi. Bumaba na tayo. Suminghap si Stephanie. Baka hinihintay ka na ng asawa mo. Bumaba na sila pareho. May pulis na lumapit. Kayo po ba si Marcel Arizala? Tumango si Marcel at hindi na nagsalita. Tara na po, nandito na siya. Naglakad sila sa mahabang hallway. Bawat hakbang ay mabigat para sa kanya. Noon, gustong-gusto niyang makita si Janina. Pero ngayon naging komplikado na ang lahat, labis niya na yung ikinakatakot. Huminto ang pulis sa harap ng isang maliit na silid. Bumukas ang pinto. Nandoon nga si Janina na buhay na buhay. Hindi gumalaw si Stephanie. Hindi siya makahinga. Marcel, naluluhang tawag ni Janina. Agad itong tumakbo at niyakap ang asawa. Marcel, parang pinunit ang kanyang puso. Hindi siya makatingin sa mga ito. Ikaw si Marcel, 'di ba? Ikaw ang asawa ko. Tanong ni Janina na parang hindi sigurado. Parang may sinusubukan itong alalahanin. Marcel? Janina. Nanginginig ang boses ni Marcel. Anong nangyari sa'yo? Umiling si Janina at napahikbi na lang. Nawalan ako ng alaala pagkatapos maaksidente. Yun ang huling naalala ko. Pero pagising ko, hindi ko na alam kung sino ako o sino kayo. May lalaking kumupkup sa akin at nagpakilala na asawa ko. Hindi ko alam na niloloko niya lang ako. Kumunot ang noo ni Marcel. Lalaki? Sinong lalaki? Si Janus. Pero wala na siya. Ilang buwan lang ang nakakaraan nang mamatay siya. Tapos nito lang, may ilang alaala na bumalik sa akin. Hindi pa kumpleto pero alam ko na naiwan ko kayo ni Lucas. I'm sorry. Na-aksidente ako, love. Wala akong maalala. I'm sorry kung ngayon lang ako nakabalik. Parang pinipila siya ng paulit-ulit. Dumating na ang araw na kinatatakutan niya. At ngayon, nandoon na nga. Muling bumalik ang kaibigan niyang nawala. Inuwi nila si Janina. Tahimik ang biyahe pa uwi. Nakaupo si Stephanie sa likod at pilit na itinutuon ang paningin sa bintana. Paminsan-minsan, sumusulyap si Janina sa kanya. Hindi masama ang tingin pero may kakaibang distansya. Stephanie? Sabi nito bigla. Namilog ang mata niya. Yes, ngumiti ito ng tipid. Ikaw yung kaibigan ko, di ba? Parang may tumusok sa dibdib niya. Oo, ako yon. Tumango si Janina na parang may sinusubukang buuin sa isip. Pasensya ka na, maraming butas dito sa ulo ko. Hindi ko kasi maalalang lahat. Kaunti lang ang naaalala ko pa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin pero pinilit niya pa ring magsalita. Mas maganda siguro na makapagpa-check up ka about sa amnesia mo para malaman natin kung kailan babalik ang alaala mo. Tumaas ang mga kilay ni Janina. Actually, nakapagpa-check up na ako. Dala ko nga ang papers ko. Papakita ko sa inyo mamaya. Sabi ng doktor ko,
Kusa naman daw babalik ang lahat ng alaala ko, basta huwag lang daw bibiglain. Thank you sa concern, Stephanie. Pinilit niyang ngumiti. No problem. Mas madali kung galit si Janina. Mas madali kung umiiyak ito. Mas madali kung may drama. Pero para lang itong nagising mula sa mahabang bangungot. Dahil mga wala pang kain, nag-order na lang sila sa drive-thru ng pagkain. Siya agad ang unang binigyan ni Marcel ng pagkain. Pinagtusok pa siya ng straw sa cup. Salamat. Medyo naiilang niyang sabi nang tanggapin ang binigay ni Marcel. Napatingin si Janina sa kanila. Close pala kayo ni Marcel, Stephanie? Napalunok siya at nagsimula ng kumain. Hindi naman, pero magkaibigan kami. Saka palagi rin kasi kaming nakikita kapag bumibisita ako kay Lucas. Napangiti agad si Janina. Si Lucas, ang anak ko, sumagot siya agad. Oo, malaki na siya. Malapit pa rin sila ng anak ko, parang magkapatid na talaga sila ni Phineas. Tumango-tango naman si Janina. Okay, miss ko ng anak ko. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Hindi siya nakasagot at kumain na lang. Kumain na rin si Janina. Si Marcel lang ang hindi makakain dahil nagmamaneho. Subuan kita, Marcel? Nakangiting sabi ni Janina. Tumikim si Marcel at saglit silang nagkatinginan sa rearview mirror. Hindi pa ako gutom. Kumain lang kayo dyan. Hindi na kailangang subuan pa ako. Napakagatlabi si Stephanie. Nagsisinungaling si Marcel. Alam niyang gutom na rin ito. Pagkagising nila, dumiretso na agad sila sa presinto. Pwede naman itong magpasubo ng pagkain sa asawa. Pero tumanggi ito dahil nandoon siya. Bahagya siyang nakaramdam ng pait dahil ganon ang ginagawa niya kay Marcel noon. Sinusubuan niya na lang ito ng pagkain kapag nagmamaneho. Pwede namang huminto muna tayo sa isang tabi. Tapos kumain ka, Marcel. Hindi niya na napigilang sabihin. Maaga tayo sa presinto. Hindi ka pa kumain kanina. Walang reklamo, walang pagdadalawang isip. Hininto agad ni Marcel ang sasakyan. Kaya kumain na lang sila ng tahimik. Hindi na siya tumingin kay Janina na mabagal na ngumunguya habang tinitingnan ang asawa nito. Pagdating sa bahay, pumasok sila na parang mga estranghero sa sariling tahanan. Umupo si Janina sa sofa, nakatingin sa paligid na parang museum ang bahay. Naaksidente ako, sabi nito at biglang nagsalita. Nakasakay ako sa isang kotse, pagkatapos nahulog sa tubig. Ang alam ko lang, nagising ako sa ibang lugar. Hindi ko alam kung sino ako. Hindi napigilang magtanong ni Stephanie. Kotse? Kung may naaksidenteng kotse, hindi ba dapat ay nai-report na? Pero nagpaalam ka nun sa amin na may mahalaga kang aasikasuhin. May ka-meeting ka. Natatandaan mo ba kung sino ang huli mong kasama? Hindi na eh. Actually, marami pa akong hindi maalala. May lalaking tumulong sa akin. Patuloy ni Janina. Sinabi niyang nakita niya ako na maaksidente. Dinala niya ako sa bahay niya. Hindi ko maalalang pangalan nun. Wala talaga, as in blanco. Pinisil ni Stephanie ang sarili niyang mga daliri. May mga detalye na parang hindi maayos. Pero ayaw niyang maghinala kasi wala naman siyang karapatan. Hindi niya na ako pinakawalan, bulong ni Janina. Nagsimula akong makaalala ng kaunti. Ayaw niya na akong umalis. Sinabi niyang pamilya na raw kami. Nanlamig ang balat ni Stephanie. Patay na siya ngayon, dagdag nito. Naaksidente. Doon bumalik ang ilang alaala. Kayo, ang bahay, si Lucas. Nanginginig ang boses nito sa huling pangalan. Pinilit ni Stephanie tanggapin ang paliwanag. Mas madali yun. Mas madali kaysa isipin na may mali. Baka kasi pinagdududahan niya dahil lamang mahal niya na si Marcel. Kaya iyon siya at baka naghahanap lang ng butas. Dodi! Sigaw ni Lucas mula sa labas. Napatingin si Janina sa mga bata. Pumasok sina Lucas at Phineas. Bit-bit ang bag.
Mommy! Yumakap sa kanya si Phineas pero agad na napasinghap. Auntie? Nanlaki rin ang mata ni Lucas. Mommy? Mabilis na tumakbo si Lucas sa ina at malakas na umiyak. Hindi napigilan ni Stephanie ang mga luha. Komplikado man ang mga nangyari, hindi niya makakalimutan ang pagmamahal ng mag-ina sa isa't isa. Mommy, saan ka po nagpunta? Bakit ngayon ka lang? Putol-putol na sabi ni Lucas habang umiiyak. Pinunasan ni Janina ang mga luha ni Lucas. Sorry anak, simula ngayon dito na ako, hindi na ako aalis, hindi na ako mawawala. Pagkatapos mag-iyakan ng mag-ina, nagpahinga na ang mga ito. Sila ni Phineas pinili na lang na umuwi. Sinubukan siyang kausapin ni Marcel pero hindi niya na ito hinayaan. Mas mabuting tapusin na lang nila kung ano ang mayroon sa kanila. Sisikapin niyang umiwas at lumayo dahil yon ang ikabubuti ng lahat. Ilang araw siyang hindi dumaan sa bahay ng mga Arizala. Desisyon yon ni Stephanie. Pinutol niya ang routine na naging bahagi na ng buhay nila sa loob ng 3 taon. Bawat hapon na dati otomatikong nagmamaneho siya papunta roon, ngayon ay pinipilit niyang manatili na lang sa bahay. Nagdagdag siya ng trabaho. Nag-live selling hanggang sumakit ang lalamunan. Basta huwag lang mag-isip, basta huwag lang maalala ang nangyari sa kanila ni Marcel. Tumunog ang cellphone niya sa mesa. Tumatawag na naman si Marcel. Pinanood niya lang itong mag-vibrate hanggang tumigil. Nang muling tumunog, pinatay niya na lang. Mommy? Tanong ni Phineas. Napalingon siya sa kanyang anak. Bakit? Bakit po hindi na tayo pumupunta kay na Uncle Marcel? Tanong nito. Tinanong po ako ni Lucas sa school. Sabi niya miss niya na raw po tayo. Parang may kumurot sa dibdib niya pero pinilit niyang umiti. Busy lang si mommy anak, maraming trabaho. Sabihin mo kay Lucas. Kahit saglit lang daw po? Tanong ni Phineas. Nalulungkot daw po si Lucas. Mami, nalulungkot din po ako. Hindi ko na po sila nakikita ni Uncle Marcel. Alam mo, Mami, simula po nang makilala natin sila, parang may daddy at little brother na ako. Napapikit siya sandali. Nalulungkot din naman si Stephanie. Alam niya ang pakiramdam pero masyadong komplikado ang sitwasyon para maintindihan ng mga bata. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Soon, kapag hindi na busy si mommy, bibisita tayo. Makikipagkita tayo kay Lucas. Tumango ang bata kahit halatang hindi kumbinsido. Pag-alis nito, tumunog ulit ang kanyang cellphone. Hindi niya alam kung pang-ilang tawag na yon. Umupo na lang sa Stephanie sa sahig at niyakap ang sarili. Ano bang dapat kong gawin? Bakit kailangang maging ganito pa? Nang sumapit ang gabi, nagulat siya nang may kumatok sa pinto. Hindi niya inaasahang may darating. Tulog na si Phineas. Dahan-dahan siyang tumayo. May kaba sa dibdib niya na alam na agad kung sino yon bago pa siya sumilip sa bintana. Anong ginagawa mo rito? Bulong niya. Kailangan kitang makausap. Sagot nito agad. 3 araw ka nang hindi sumasagot. Tulog ng anak ko. Sabi niya rito. Huwag kang maingay. Pumasok si Marcel nang hindi na naghihintay ng imbitasyon. Isinara niya agad ang pinto. Nagkatinginan sila sa madilim na sala. Bakit mo ko iniiwasan? Tanong ni Marcel. At huwag mong sabihing busy ka. Hindi ako mangmang Stephanie. Umiiwas ka sa anak ko. Sa akin. Napabuntong hininga siya. Bumalik na si Janina. May pamilya ka na ulit. Tapos na tayo. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari sa atin. Tapos, ulit nito at parang hindi makapaniwala. Gano'n na lang. Mahal kita. Ano pa bang gusto mo? Mahina niyang sabi. Anong klaseng tao ako kung ipagpapatuloy ko pa to? Asawa mo si Janina at kaibigan ko naman siya. Ngayong nandito na siya, mali na ipagpatuloy natin ang nabubuong damdamin. Maling-mali, Marcel. Intindihin mo yon. Unawain mo ang sitwasyon nating dalawa. Mas lalo na ang asawa mong si Janina. Please, ako nang nagmamakaawa sa'yo.
Lumapit si Marcel sa kanya. Stephanie, paano naman ang nararamdaman ko? Kailan mo ko uunawain? Hindi ko na maramdaman si Janina. Hindi ko alam kung bakit. Parang hindi siyang dati kong asawa. O baka talagang hindi ko na lang siya mahal. Hindi ko na siya mahal kaya para sa akin nag-iba na siya. Kahit anong gawin ko, mahirap kang kalimutan, Stephanie. At natatakot ako na kapag nagtagal, hindi kailanman yun mangyayari. Hindi nagbago ang nararamdaman ko. Umiling siya rito. Kailangan magbago ang nararamdaman mo. Wala namang nagsabing madali. Pero ano, gagawin mo na lang akong kabit mo? Marcel, makakasakit tayo ng iba. Nabasag ang boses niya. Doon lang niya naramdaman ang luha na matagal niyang pinipigilan. Stephanie, mahina nitong sabi. May asawa ka na. Putol niya. Buhay siya. Nandyan siya sa bahay mo. Yakap niyang anak mo. Anong gagawin natin? Magtatago tayo? Maghihintay na mawala ulit siya? Halatang naguguluhan na rin si Marcel. Parang maging ito ay hindi na rin alam kung ano ang gagawin. Subalit nang lumapit pa ito, biglang nanghina si Stephanie. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang pamilyar na amoy, ang kahinaan na gusto niyang takasan. Hindi ko kayang mawala ka. Bulong ng lalaking mahal niya. At bago pa siya makagalaw, hinawakan siya ni Marcel at hinalikan. Mainit, desperado at puno ng takot. Pero mabilis siyang nakabawi ng lakas. Tinulak niya si Marcel dahil pagtataksil na yon. Tumigil ka. Huwag mo kong gawing kabit mo. Pakiusap, tama na. Ayokong magtaksil. Ayokong saktan si Janina. Hindi mo ba naiintindihan? Nahihirapan na ako at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kung mahal mo ko, palayain mo na lang ako. Tumulo ang mga luha ni Marcel. Hindi kita kayang bitiwan. Ayoko. Pero kailangan mo. Kasi asawa mo si Janina. Marami na siyang pinagdaanan. Baka hindi niya kayanin kapag nalaman niyang may relasyon tayong dalawa. Baka hindi rin kayanin ng mga bata. Kaya bumalik na lang tayo gaya ng dati. Niyakap na lang siya ni Marcel. Narinig niya ang mahihina nitong hikbi. Nasasaktan din si Stephanie, pero kailangan piliin kung ano ang tama. Kumawala siya sa yakap nito. Lumakad siya papunta sa pinto at binuksan yon. Umalis ka na. Sige na. Baka hinahanap ka na ng mag-ina mo. Hindi gumalaw si Marcel. Stephanie! Umalis ka na. Ulit niya. Tama na. Kahit isipin mo na lang ang mga anak natin, mas mabuting tayo ang masaktan kesa sila. Nagtagpo ang mga mata nila sa huling pagkakataon. Punong-puno ng lahat ng damdamin na hindi na pwedeng dalhin. Dahan-dahang lumabas si Marcel at hindi na ito lumingon. Isinara niya ang pinto. Sumandal siya roon at tuluyang bumagsak sa sahig. Sa pagkakataong yon, hinayaan na lang niya na bumagsak ang mga luha. Ayaw niyang bumalik sa bahay ng mga Arizala. Yun ang malinaw sa isip ni Stephanie sa loob ng mga sumunod na araw. Iwas siya sa bahay ng mga Arizala, iwas sa tawag, iwas sa kahit na anong koneksyon na maghahatid sa kanya pabalik sa magulong sentro ng lahat. Pero hindi pala ganoon kasimple. Mommy, sabi ni Phineas habang nag-aalmusal sila. Tumawag po si Lucas sa tablet ko. Umiiyak siya. Natigilan siya sa pagkain. Anong sabi mo? Bakit siya umiiyak? Sabi niya, bakit daw ayaw mo na siyang bisitahin? Sabi niya, galit ka raw ba sa kanila? Parang may maliit na kamay na humigpit sa puso niya. Hindi siya galit kay Lucas. Hindi kailanman. Mahal na mahal niya ang anak ni Janina. Napapikit siya sandali. Hindi ako galit. Sabihin mo sa kanya, busy lang ako. Pero kahit siya ay hindi kumbinsido sa sariling dahilan. Hanggang sa dumating ang imbitasyon kinahapunan. Hindi si Marcel ang tumawag, kundi si Janina. Hello? Maingat niyang sabi. Stephanie! Masigla ang boses sa kabilang linya. Buti sumagot ka. Naghahanap sa'yo si Lucas. Miss ka na raw niya? May kumurot sa kanyang dibdib. Busy lang ako. Sumama ka sa amin sa Saturday.
Putol ni Janina. Swimming para sa mga bata. Kailangan nila ng rest kasi exam week pala nila last week. At gusto kitang makasama. Napakagatlabi siya. Masaya si Stephanie na nakita ng muli si Janina. Pero sa tuwing kausap niya ito, hindi niya maintindihan kung ano ang maling nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag kung ano. Hindi ko alam kung makakapunta ako. Busy kasi ako sa business. Please, sabi ni Janina. Para kay Lucas, saka para sa akin. Hindi na tayo nakakapag-bonding. Ikaw, kapag si Marcel, may oras ka. Pero sa akin ang kaibigan mo, wala? Napalunok siya sa kaba. Sige, pupunta na ako. Mainit ang araw pero hindi naman sobrang sakit sa balat. Nasa swimming pool sila sa bahay lang ng mga ito. Ang mga bata ay tumatakbo agad papunta sa pool at nagtatawanan. Magkasama ang dalawang bata at hindi na naman mapaghiwalay. Mag-ingat kayo dyan ha? Nakangiting sabi ni Stephanie. Inayos niya ang mga goggles ng mga ito. Ang cute niyong dalawa, huwag magtutulakan ha? Opo, mommy, masayang sabi ni Phineas. Lumapit si Lucas sa kanya. Hinawakan ang kamay niya at naglambing. Miss you, auntie. Akala ko po hindi mo na ako love. Hindi ka na po bumibisita. Hinaplos niya ang buhok nito. Pasensya na. Sisikapin ko na ako na lang ang maghatid sundo kay Phineas sa school para makita rin kita. Hindi ko na isasabay sa school service si Phineas. Tumayo na siya at hinayaan na muna ang mga ito. Hawak lang niya ang tuwalya. Maya-maya, nakita niyang lumabas si Janina. Nagkasuot na ito ng two-piece bikini. Oh, bakit hindi ka nagsusuot ng bikini? Pangit bang balat mo? Puro peklat? Medyo natawa pa si Janina. Bahagya namang nagulat si Stephanie dahil hindi naman ganoon ang dating Janina. Alam mong makinis ako, Janina. Saka hindi ba? Alam mo na hindi talaga ako nagsusuot ng mga bikini kapag naliligo? Bakit ngayon? Parang required na? Okay. Ngumiti sa kanya si Janina at nagpalagay ng sunblock sa likod. Tinawag nito ang isang kasambahay. Nagkatinginan sila ng kasambahay. Napangiti siya, tipid din itong napangiti. Parang may gusto itong sabihin pero hindi na nagsalita. Ayusin mo baka mamaya may irritate ang balat ko sa marumi mong kamay. Biglang sabi ni Janina sa kasambahay. Muli siyang napalingon kay Janina. Kunot na kunot ang noo ni Stephanie. Alam niyang mabait si Janina. Kailanman ay hindi niya narinig na napagsalitaan ng masama ni Janina ang mga kasambahay noon. At doon, nagsimulang bumigat ang pakiramdam niya. May mali, hindi malinaw pero una pa lang marami na siyang napapansin kay Janina. Ma'am, tapos na po, sabi ng kasambahay. Tumayo na si Janina. Okay, alis na. Lumapit si Janina sa kanya at may ngiti sa labi na para bang hindi ng insulto. Naalala mo nung nag-swimming tayo sa Batangas? Tanong niya rito. Kumunot ang noo nito. Hindi na masyado. Pero, yes? Ngumisi si Stephanie. Akala ko nga, hindi ka maliligo pero naligo ka pa rin naman. Bakit naman hindi ako maliligo? Gusto ko ng beach. Nakangiting sabi ni Janina. Unti-unting nawala ang ngiti ni Stephanie. Hindi niya alam kung magsisinungaling ba ito o talagang wala lang maalala. Pero hindi mahilig maligo sa dagat si Janina. Hindi sila kailanman nag-beach dahil hindi marunong lumangoy ang kaibigan niya. May takot si Janina sa dagat. Kung maliligo man sa swimming pool na mababa. Lumapit siya sa swimming pool at iniwan na muna si Janina. Nakikipaglaro na lang naman siya sa mga bata. Hanggang sa lumapit sa kanya si Lucas. Auntie, bulong nito. Iba na si mommy. Nanlamig siya. Bakit mo nasabi? Hindi na po siya tumatawa tulad ng dati, sabi ng bata. Parang galit palagi. Basta may mga bagay po siya na hindi naman po niya ginagawa dati. Parang wala nga po siyang pakialam sa akin. Hindi siya nakasagot dahil yun din ang nararamdaman niya. Pinanood niya si Janina mula sa malayo. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano,
Pero parang hindi talaga ito ang kaibigan niya. Muli siyang umahon habang yumuyuko si Janina para kunin ang syelo. Nakita niya ang isang marka sa likod na bahagyang natatakpan ng strap ng bikini. Isang maitim na balat. Sigurado si Stephanie na wala yun dati. Hindi niya alam kung bakit biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi ko alam na may balat ka pala sa likod, Janina. Tanong ni Stephanie. Nakaramdam siyang nanigas ito bago lumingon sa kanya. Yan ba? Nakuha ko lang yun sa aksidente. Bakit? Pangit ba? Mataman niya itong tiningnan. Hindi naman. Humalukip-kip ito at tumaas ang kilay. Well, anyway, akala mo ba hindi ko malalaman? Hindi niya naintindihan agad. Ano? Na may relasyon kayo ni Marcel? Parang tumigil ang mundo ni Stephanie. Lahat ng mga paghihinala at pagdududa niya biglang naglaho dahil sa sinabi nito. Naramdaman niya ang mga mata ng kasambahay at ng mga bata. Janina, bulong niya. Kabit ka? Sabi nito ng malinaw. Naramdaman niya ang init sa mukha. Janina, mag-usap na lang tayo sa ibang lugar. Huwag dito, lalo na sa harap ng mga bata. Tumawa si Janina. Hindi. Dapat malaman ng anak ko at ng anak mo na isa kang kabit na sumisira ng pamilya ng iba. Inakit mo si Marcel, sinamantala mo ang mga panahon na wala ako. Ano kang klaseng kaibigan? Ahas ka? Alam naman ni Stephanie na baho niya ang ibinabato sa kanya, pero hindi niya mapigilang mainis sa ginagawa nito. Pwede bang kumalma ka muna? Sa ibang lugar tayo mag-usap at huwag sa harap ng mga bata at ng ibang tao. Ano ka ba? Nag-iisip ka ba? Halika't mag-usap. Natigilan siya nang malakas siyang sampalin ni Janina. Mommy! Malakas na sigaw ni Phineas. Napaatras siya at napapikit. Kaya niyang tanggapin ang sampal na yon. Ang hindi niya matanggap, talagang sa harapan ng mga bata ipinakita. Layuan mo ang asawa ko! Sigaw ni Janina. Mommy, wag mong saktan si auntie. Mabait siya. Malakas na sigaw ni Lucas at galit na lumapit kay Janina. Pero malakas na tinulak ni Janina ang sarili nitong anak. Huwag kang mangialam. Umalis ka nga. Nadula si Lucas dahil sa tulak na yon. Muntik nang mauntog ang bata. Lucas! Mabilis siyang dumalo sa bata na umiiyak na. Inalo na rin ito ng mga kasambahay. Mabuti nga sa'yo. Salbahe kang bata. Mas kakampihan mo pa ang kabit ng daddy mo kaysa sa akin ng mommy mo? Bulalas ni Janina. Hindi na nakapagpigil si Stephanie. Bumalik siya sa harap ni Janina at malakas itong sinampal. Tumigil ka! Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Pati anak mo pagsasalitaan mo ng ganyan? Anong klase kang ina? Muntik pang mabagok ang anak mo. Nanlisik ang mata ni Janina. At sino ka para questionin ako? Ha? Kay-questionin mo ang pagiging ina ko? Wala kang lugar sa pamamahay na to. Wala kang lugar sa buhay namin. Kabit ka't ahas ka. Biglang hinila ni Janina ang buhok niya. Kinalmot pa ang kanyang braso. Alam ni Stephanie na may nagawa siyang mali. Alam niyang baka galit nga ito dahil iniisip nitong kabit siya ni Marcel. Pero batid niya sa kanyang sarili na hindi ganoon si Janina. Enough! Malakas na sigaw ni Marcel at agad na tumakbo para paghiwalayin sila. Anong ginagawa mo, Janina? Pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Sigaw nito. Dahil sa kabit mo. Hinawakan ni Marcel ang braso ni Stephanie at nagalit ito nang makita ang kalmot doon. Wala siyang kasalanan, sabi ni Marcel. Kailan ka pa naging ganyan? Sinabi sa akin ng kasambahay ang ginawa mo kay Lucas. Bumalik ka pero hindi na ikaw ang dating Janina. Ayoko na. Pagod na ako magpanggap. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Hindi kita kailangan kung bumalik ka lang para manggulo. Nanlaki ang mata ni Janina. Hindi pwede. Hindi kita papayagan. Tapusin na natin to. Malamig na sabi ni Marcel. Umiling si Janina at hysterical na tumawa. Hindi! Sigaw nito. Mananatili akong asawa mo hanggang huli. Kahit hanggang huling hininga nating dalawa, hindi kayo magiging masaya ng kabit mo.
demanda ko kayo. Sa pagkakataong yon, nag-walk out si Janina. Umiwas naman siya kay Marcel. Nilapitan niya si Lucas na umiiyak pa rin. Stephanie! Tawag ni Marcel sa kanya. Pero umiling siya at hinarap ito. Please, tama na. Naging ganito ang asawa mo dahil sa akin. Alam niyang nagkaroon tayo ng relasyon. Ayusin niyo yan. Aayusin ko rin ang buhay ko. Nang mapakalma niya si Lucas, dinala na ito ni Marcel sa kwarto. Sila naman ni Phineas nagbanlaw na para makapagbihis at makauwi na. Mommy, ano po bang kabit? Tanong ni Phineas sa kanya. Umiling siya at malungkot na ngumiti. Anak, wag mo nalang intindihin yon. Away matatanda kasi yon at hindi pa ninyo maintindihan. Napanguso ang kanyang anak. Naawa po kay Lucas, Mommy. Sabi niya, ayaw na daw po niya kay Auntie Janina. Hindi na daw po katulad ng dati. Hindi raw po pinapansin at minsan parang hindi raw po siya tinuturing na anak. Hindi makapagsalita si Stephanie. Hindi niya rin kasi alam kung paano yon ipapaliwanag. Marami rin siyang napapansin kakaiba, pero hindi naman niya alam kung saan huhugutin kung alin ang totoo. Kaya ng araw na yon, nagdesisyon silang umalis na sa bahay ng mga Arizala. Pero bago pa sila makasakay ng sasakyan, nilapitan siya ng isang kasambahay. Ma'am, pwede po ba kayong makausap? Medyo kinakabahang tanong nito. Umawang ang bibig ni Stephanie. Sige. Ano bang gusto mong sabihin? Pero bago pa makapagsalita ang kasambahay, sumigaw na si Janina. Ang kapal pa rin talaga ng mukha mo? Ano? Hindi ka pa rin naalis dito? Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Hindi ka namin kailangan. Sumunod agad si Marcel na galit na rin. Janina, sinabi kong tama na. Hindi. Bulalas ni Janina. Hindi ako titigil kasi deserve mong mapahiya. Makati ka? Napailing na lang si Stephanie. Mabilis niyang pinasakay ang kanyang anak sa sasakyan. Sumakay na rin siya at umalis. Sobrang sakit ng kalooban niya pero kailangan niyang gawin yon. Hindi na siya pwedeng manggulo sa pamilya ng mga ito. Sa mga lumipas na araw, wala siyang naging ibang balita sa mga ito. Sinikap niyang magbagong buhay kasama ang anak. Kahit masakit, nagpaplano na siyang umalis sila sa lugar na yon. Sila na lamang dalawa ang magpapakalayo-layo. Gusto niya rin kasi ng tahimik na buhay para sa kanila ni Phineas. Pero isang araw, nagulat siya nang tumawag sa kanya si Manang. Hello po? Bakit po kayo napatawag? Ma'am, hindi ko po kasi alam kung dapat kong sabihin. Pero alam ko pong mahal ninyo si Lucas. Ma'am Stephanie, si Lucas. Na-aksidente po. Nawala ng preno ang sasakyan at napahamak po sila ng driver. Nanginginig ang mga kamay ni Stephanie. Diyos ko, nasan po si Lucas? Saan po siyang ospital dinala? Pupuntahan ko po siya. Sinabi naman ni Manang kung saang ospital. Kaya nagmamadali sila ni Phineas na puntahan ng bata. Wala na siyang pakialam kung awayin man siya ni Janina. Kailangan niyang makita ang bata na tinuring niya na rin na halos anak niya. Nang makarating sa ospital, pinuntahan agad nila ang room ni Lucas. Nang makarating doon, nagulat si Marcel nang makita sila. Stephanie, pagod na sabi ni Marcel. Inilapag niya ang bag at agad na lumapit kay Lucas. Bakit nawala ng brake ang sasakyan mo? Kumusta siya? Napayuko si Marcel. Hindi ko alam kung bakit. Ako ang dapat magdadala ng sasakyan na yon. Pero yun ang pinadala ko sa driver para ihatid si Lucas. Sa awa ng Diyos, stable na siya. Baka bukas magising na siya pero mananatiling nakakast ang braso niya. May nabaling braso. Tahimik na umiyak ang anak niyang si Phineas. Lucas, gumising ka dyan. Ikaw naman kasi, magpagaling ka, magpalakas ka. Hindi niya napigilan ang mga luha. Hinalikan niya ang noo ng mga bata. Mahal na mahal niya ang mga ito. Kahit hindi niya totoong anak si Lucas, para sa kanya ay kapantay na rin ito ni Phineas. Lalabas na muna ako. Matamang tumingin sa kanya si Marcel. Bibili na muna ako ng pagkain natin. Tumango na lang si Stephanie. Ayaw niyang masyadong kausapin si Marcel.
Kahit gusto niyang itanong kung nasaan si Janina, hindi na niya sinubukan pa. Ilang minuto pagkatapos umalis ni Marcel, muling bumukas ang pinto. Bahagya siyang nagulat nang makita si Janina. Agad na nanlisik ang mga mata nito. "Anong ginagawa mo rito?" Pagod niya itong tiningnan. "Pwede ba, Janina? Nasa ospital tayo. May sakit ang anak mo. Talagang dito ka pa makikipag-away?" Napairap si Janina. "Umalis ka. Wala akong pakialam. Umalis kayo ng anak mo. Mga linta kayo. Anong tingin mo? Sa tingin mo ba talaga ay makikipaghiwalay ako kay Marcel? Hindi mangyayari yon. Akin siya. Hindi siya mapupunta sa iba at walang ibang makikinabang sa kanya at sa lahat ng meron siya. Ako lang." Kumunot ang noo ni Stephanie. "Anong sinabi mo?" Paulit-ulit niya talagang isinasantabi ang mga bagay na pinaghihinalaan niya. Pero nahuhuli na rin sa mismong mga salita ni Janina. Alam niyang may mali at hindi niya pwedeng pabayaan yon. "Sinabi na ngang alis!" Sigaw ni Janina. Pero bago pa sila makaalis ni Phineas, bumukas ulit ang pinto. Lumitaw doon ang galit na si Marcel. At napasinghap na lang siya nang bigla nitong sinampal si Janina. Agad na tinago ni Stephanie sa likod niya si Phineas. Sumunod ang isang kasambahay sa loob ng kwarto. Kinuha muna nito ang anak niya na agad niyang ibinigay. Ayaw niyang marinig ni Phineas ang mga nangyayari. Masyado nang nagugulo ang isipan ng mga bata sa sitwasyon. "Bakit?" Gulat na tanong ni Janina. "Bakit mo ako sinampal?" "Bakit?" Galit na hinawakan ni Marcel ang braso nito. "Hindi ako nananakit ng babae, pero kapag ginalit mo ako, hindi ako nagtitimpi. Pinacheck ko ang medical records na ipinakita mo. Lahat yun, peke. Ngayon naman, biglang nawala ng brake ang sasakyan ko at may nakakita na ang bagong hardinero na kasabwat mo ang may gawa. Para ano? Para patayin mo ako?" Napasinghap si Stephanie sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya lubos maisip na magagawa yon ng dati niyang kaibigan. Pero sa sunod na sinabi ni Marcel, doon na nabigyan ng linaw ang lahat. "Hindi ikaw ang asawa ko," bulalas ni Marcel. Sinubukan pa nitong itanggi. "Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba?" "Ikaw ang baliw. Faye Manalo," singhal ni Marcel. "Narinig kayo ni Manang. Ikaw, habang kausap mo ang bagong hardinero na kasabwat mo. Talagang pinaghandaan niyo ang pagpapanggap. Alam ko na ikaw ang nawawalang kakambal ni Janina. Ikaw yun, di ba? Kaya pala iba. Lahat ng impormasyon mo, kinuha mo lang sa diary ng asawa ko. Ikaw yun. Ikaw yung kinatagpo ng asawa ko bago siya nawala. Sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo, anong ginawa niyo kay Janina?" Nasasaktan ako. Ako nga sabi si Janina. Giit pa ni Faye. Doon na sumingit si Stephanie. Hindi ikaw si Janina. Kaya pala ang daming nagbago. Hindi pala talaga ikaw ang kaibigan ko. Anong balak mo sa kanila? Patayin sila para makuha ang kayamanan nila? Saan mo dinala si Janina? Natawa na lang si Faye. Parang baliw na wala ng ibang choice kundi ang umamin. Di naaagnas na. Inuud na. Pero wala akong kasalanan. Kasalanan niya eh. Nanghihingi lang naman kami ng malaking pera pero ayaw niya. Ayaw niya kasi alam niya gagamitin namin sa masama. Ginalit niyang boyfriend kong adik. Namatay tuloy. Kasalanan niya yun. Hindi ko kasalanan. Bitiwan niyo ako. Gigil na gigil si Marcel at muling sinampal si Faye. Pinigilan niya ito at niyakap. Ramdam niya ang panginginig nito. Maaring mahal nilang isa't isa, pero kawawa pa rin ang sinapit ni Janina. Nang gabing yon, magkasabay na hinuli sina Janina at ang boyfriend nito na hardinero. Tumulong siya sa pag-aasikaso sa pagsampa ng kaso. Pero mas nakiusap si Marcel na sa tabi lang siya ni Lucas. "Ibig pong sabihin, hindi po siyang mommy ko?" Naluluhang tanong ni Lucas. "Kakambal po siya ng mommy ko at masama siya. Wala nang..." Tumulo na rin ang mga luha ni Stephanie. "Oh anak, wala na. Wala ng mami mo. Sorry." Malakas na humikbi si Lucas. Kaya niyakap niya na lang ito. Si Phineas naman, hinawakan ng kamay ng kaibigan.
Tahan na Lucas, nandito naman kami. Nandito pa ang daddy mo. Mahal na mahal ka namin. Pwede tayong hati sa mommy. Mami mo na rin si mommy. Mahigpit na yumakap sa kanya si Lucas. Niyakap niyang dalawang bata. Mga bata pa ang mga ito para maintindihan ng lahat. At hangad niyang huwag yung bumaon ng sobra sa mga puso ng mga ito, lalo na kay Lucas. Ilang buwan din inasikaso ang kaso laban kay Faye at sa boyfriend nito. Nabigyang hustisya ang pagkamatay ng asawa ni Marcel. Nalaman din nila na sa likod lang ng bahay ng mga ito inilibing ang labi ni Janina. Nalaman nilang namatay ito sa pagkalunod. Kaya ang mga panaginip niya noon, pakiramdam ni Stephanie ay biglang nagkaroon ng halaga. Talagang binabalaan siya para ilayo ang mag-ama nito sa mga taong may masasamang intensyon. Mommy, I miss you po. Sana masaya po kayo sa heaven. May bago na po akong mommy pero mommy pa rin po kita. Saad ni Lucas sa harap ng puntod ni Janina. Nagkatinginan sila ni Marcel. Pareho silang naluluha sa mga nangyari. Pero hangad niyang matahimik na si Janina at maging mapayapa na ito kung nasaan man. Janina, Bes, hinaplos niya ang puntod nito. Huwag kang mag-alala, aalagaan, poprotektahan at mamahalin ko ang mag-ama mo. Salamat sa lahat, hindi kita makakalimutan. Napapikit siya nang tumulo ang kanyang mga luha. Umawang ang bibig ni Stephanie nang may maramdaman siyang malamig na hangin na parang yumakap sa kanya. Sa wakas, nawala na ang lahat ng pangamba sa kanyang puso dahil alam niyang regalo sa kanya ni Janina ang pamilyang minamahal nito. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan ang mga pinakamahirap na gawin ay ang siyang pinakatamang desisyon na nagagawa natin. Itinuturo rin ng kwentong ito na ang totoong pagkakaibigan hindi nawawasak ng kahit ano paman. Ang pagkakaibigan ay nasusukat hindi sa saya ng pagsasama, kundi sa respeto na kaya nating ibigay kahit may pagkakataon na pinipili natin ang ating mga sarili. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.